Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghihina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, magkaroon tayo ngayon ng ating pagnilay-nilay tungkol sa pagsisisi part 2 at pagnilay-nilayan rin natin itong ating catechesis para sa araw na ito, ang patungkol sa tunay na pagkaroon ng buhay na kabanalan dahil ang kasalanan ay siyang sanhi ng ating pagkabulag na espiritual. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipadala mo ang iyong Espiritu upang buksan ang aming puso at isipan, upang aming mapagnilay-nilayan ang iyong mga salita. Nang namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manatili po tayong nakatayo habang ating babasahin ang Ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan. Nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang turi. Pagkatapos,
Ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating na ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una. Ngunit ganon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kauli-ulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin na natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Narinig ng mga punong pari at mga parisiyo ang mga talinghaga ni Jesus at nanawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po. Magandang hapon po mga kapatid ko ni Kristo. Tayo ngayon ay magnilay-nilay sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 21, talata 33 hanggang 46, ay ito'y tungkol sa talinghaga ng ubasan at ng mga magsasaka. At ang atin pong paksa ngayon ay bahagi po ito ng nagsisisi ako, pangalawang bahagi, at ang paksa natin ay ang kasalanan ay sanhi ng pagkabulag. Kung atin pong tingnan ang talinghaga tungkol sa ubasan, una po, makikita po natin ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, verso 33 hanggang 46, sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 12, talata 1 hanggang 13, at sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 20, versikulo 9 at 13. Ito ay maituring nating isang allegory o alegorya, yung kwento o talinghaga na mayroong kahulugan. Ang allegory o alegorya ay ang pagsasalasay sa kwento o tula o na ang mga karakter, ang pook at ang pangyayari ay nagsasaad ng mensahe tungkol sa tunay na isyo sa lipunan. Ang allegory po o alegorya ay mula sa Latin allegoria na nagmula nito sa Griego na alegorya o nakatagong kahulugan ng kwento na mula sa salita na allos o iba at sa aguryo. Ang aguryo na magsasalita sa madla o mga tao ay mula sa salitang agura, ibig sabihin pagtitipon. Kaya itong alegorya, ibig sabihin ang mga kwento tungkol sa lipunan na mayroong kahulugan. Dito po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, verso 33 at sumusunod, ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos. Ang ubasan ay bayan ng Israel. Ang anak ay si Jesus Nazareno. Ang tauhan ay ang mga propita. At ang mga magsasaka o mga kasama ay ang mga tao o leader ng lipunan
gaya ng mga Parisiyo, Iskriba, Sadusiyo, at mga kampon ni Herodes. Ang atin pong Ebanghelyo ng San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 33 at sumusunod, ay hango po sa luma na tipan, sa pinapahayag ng hula ni Propeta Isaias, Kapitulo 5, verse 1 hanggang 7. Itong kwento na ito ay tungkol sa kasaysayan ng Israel at tinatawag na awit ng ubasan, o ang Israel ay tinuturing kasi na ubasan sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 5, versikulo 7. Kaya natatanging ubas ang tinanim sa matabang lupa na ilagaang mabuti. At pinagusgahan naman ng mga tao, ang paghusgahan ng mga tao, hindi magandang ubas. Kaya sabi ng may-ari, at ito po ang Panginoong Diyos, wasakin niya ang ubasan. Ibig sabihin, wasakin niya ang bayan ng Israel at nagkahati-hati nga. Dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, verse 33 sa sumusunod, dito ipinapahayag ng Panginoon na una, siya ang anak, tunay na tagapagmana, kaya ito ang batayan ng kanyang mga pagtuturo. Kasi tinatanong siya kung ano bang otoridad, anong batayan ng pagtuturo. So ang batayan ng pagtuturo at paggamot at paggawa ng mga himala at iba pa mga gawain ng Panginoon na siya ang anak. Ang anak ay may otoridad. Pangalawa, na binatikos niya ang pang-abuso ng mga otoridad. Kahit sila'y katiwala lang, inangkin nila ang lahat. Ibig sabihin, nagiging parang tagapagmana na rin sila na hindi naman totoo. Ang tunay na tagapagmana ay ang anak ng Diyos. Pangatlo, pinagtibay ng ating Panginoong Hesus ang tunay na batayan ng paglilingkod ng mga propita na sila'y pinagpala at pinadala ng Diyos, ngunit sila'y hindi tinatanggap. At dahil dito, pinapapatay, pinahirapan ng mga saserdote at mga pinuno. Pang-apat, inilabas ng ating Panginoon o hinuhubaran niya ang mga itong mga pinuno at ang kanilang mga pangurakot at paggamit sa mga paniniwala para sa paniniil ng mga tao. Kung atin pong pag-isahin ang mensahe ng Ebanghelyo ng San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 33 hanggang 46, pinatay ang mga propita na nakikita po sa ating talinghaga, mga tauhan, at ito ay mga tauhan ng Diyos, mga alagad ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung mga propita at ang may-ari ang Diyos. Siyang may-ari ng ubasan. Dahil sa kanilang pagkabulag sa spiritual o spiritual blindness. Ang pagkabulag na spiritual ay siyang sanhi o dahilan ng pinapapatay nila, hindi tinatanggap yung mga propita at mismo yung anak na dumating. Kaya ang kasalanan ay sanhi ng pagkabulag na espiritual. Kasalanan ito ng mga tao na ginawang kasama o katiwala lang, pero hindi nila tinanggap ang pinapadala ng Diyos. Kung pag-isipan natin kung ano yung pagkabulag, blindness, mayroon pong tatlong klaseng pagkabulag. Physical blindness o physical na pagkabulag, psychological blindness o psychological na pagkabulag, at spiritual blindness. Ito yung spiritual na pagkabulag. Ito po yung bahagi ng ating Ebanghelyo. Punta muna tayo sa pagkabulag na physical para maunawaan natin yung spiritual blindness. Ang pagkabulag na physical ay ang pagkabulag na hindi makakita ang tao o no visual perception dahil sa physiological o neurological na kadahilanan. Physiological, katawan; neurological, ito pong bahagi ng ating utak kasi pagpapasok yung ilaw dito sa ating mga mata, i-process po yan dito sa ating utak at makakita tayo. Kaya ito yung tinatawag na neurological. At ang pagkabulag na physical ay mayroon ding iba't ibang mga tipo, gaya ng pagkabulag na total blindness. Ito ay sagat-sagaran na pagkabulag na walang makikita na forma at ilaw sa mga mata. Ibig sabihin, makakita tayo dahil sa ilaw at makakita tayo ng forma,
At ito'y tinatawag na NLP, no light perception. Ito yung technical po yan, no? Kapag bulag ang isang tao, ang ilagay sa kanya hindi po blind, NLP, no light perception. Ang pagkabulag na physical ay meron pong isa pang tipo, yung tinatawag na legal blindness. Pagkabulag na legal. Ay ito po ay hindi gaano makakita dahil ang visual acuity niya o vision ay nasa 20 o over 200 o 660 na vision. Dahil ang normal na vision ng tao ay 20/20. Normal, klaro, na pag makakita tayo, ito tinatawag natin na normal na vision 20/20. Ang dahilan sa physical na pagkabulag ay mayroong kang cataract na ito ay 47% na mayroong sakit na ganyan, glaucoma na 12% ang may sakit, uveitis na may 10% na may sakit, o dili kaya yung tinatawag na age sa macular degeneration, yung bang pagkatanda ng tao na mayroong 8% ang nabulag ng ganito, o trachoma na mayroong 3%, at corneal opacity na mayroong 5%, at saka yung diabetic retinopathy. Ibig sabihin, pag diabetic ka, may manghihina ang iyong paningin. Pupunta tayo sa psychological blindness o psychological na pagkabulag. Psychological na pagkabulag ay, ang pagkabulag na psychological ay ang hindi makakita kahit na walang physical na diferensya ang mata. Ibig sabihin, klaro yung mata mo, makakita ka, pero bulag ka. Ito ay tinatawag na NOVL. Kasi kanina NPL. NOVL, ibig sabihin, non-organic visual loss. Hindi na tayo makakita dahil sa psychological na problema, dahil sa iba't ibang psychological na kadahilanan, gaya ng stress, crisis, psychosis, o intense emotion. Ano po yan? Stress, yung sobrang pagod ka na. Crisis, may crisis ka, problema sa buhay. O dili kay psychosis, ibig sabihin, sira ng utak mo. O intense emotion, sobra, halimbawa, ang galit mo o sobra ang pag-ibig mo. Kaya makita yung mga tao, halimbawa, bakit yung asawa niya ay hindi maganda, pero ang turing ng asawa na yon napakaganda. Dahil ang tawag diyan, mayroong intense emotion ng pag-ibig. Kaya mayroong pagkabulag. Kaya minsan tinatawag, love is blind, dahil po doon. Ang psychological na pagkabulag, mayroon ding ibang klase na tinatawag na inattentional blindness. Ano po yon? Yung madistract ka. O dili kaya, iba yung attention mo, hindi ka nakakita. Kasi na iba yung attention mo. Ito yung hindi ka makita sa unexpected na hindi ba inasahan na bagay dahil hindi nagkaroon ng atensyon para roon. Kaya yung iba, bawa yung mga nagdadrive ng mga sasakyan, mayroong attentional blindness na bigla na lang mayroong gumanyan na nag-cut sa'yo, nabangga, at dahil mayroong kang tinatawag na inattentional blindness, hindi mo nakita. Mayroon rin tinatawag na sense blindness. Yung bang nangyayari na ng mga paligid natin, halimbawa may coronavirus na, COVID-19, marami ng mga pangyayari, pero ikaw baliwala pa rin, para bang okay lang, ordinaryo lang ang bagay. Parang hindi ka na-stress, parang hindi ka na nayanig. At yung iba, gusto pa rin na magkomunyon sa bibig. Kahit na mayroong COVID-19 na banta. Dahil mayroong kayong tinatawag na sense blindness. Yung pagkabulag sa mga pangyayari. O dili kaya, bilib na bilib ka sa isang pinuno. Kahit na mamatay tao, mayabang, nagmumura lagi, naglapastangan sa pangalan ng Diyos, pero bilib na bilib ka sa Kanya. Kaya bibigyan mo siya ng popular vote. Kasi mayroon kang sense blindness. Ito po, bahagi po ito sa psychological blindness. O kaya, mayroon pang isa, color blindness. Hindi mo makita ang color. Mayroon kang color na makikita mong ibang color, pero mayroong isang color na hindi mo makikita. Ang tawag dyan ay color blindness, na hindi naging bulag ka sa isang kolor. Punta naman tayo sa spiritual na pagkabulag.
Ang pagkabulag na espiritual ay katayuan ng isang tao na hindi niya makikita o masumpungan ang Diyos at hindi siya makaunawa sa mga mensahe ng Diyos. Meron isang tao na kahit napakataas ng pinag-alaran, kahit nakabasa sa Biblia, nakabasa sa lahat ng mga aklat ng reliyon, pero hindi niya masumpungan ang Diyos dahil nabulag siya sa espiritual. Ganon pa rin ang kanyang ginagawa. At kuminsan tatawagin niya kung anong pangalan ang Diyos dahil meron siyang spiritual blindness. O dili kaya nagpatuloy sa kanyang bisyo, nagsusugal, nagdudroga, kung ano mga mahalay na bisyo dahil mayroon siyang spiritual na pagkabulag. Dahil hindi niya nakikita ang Diyos, ang Panginoong Hesus na siya ay nasa espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ayon pa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 17. Ang spiritual blindness o pagkabulag na spiritual ay sinasabi sa sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Sabi pa ni San Pablo, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Ibig sabihin, kung ikay bulag sa espiritual na bagay, kahit anong mga pangyayari, hindi mo malalaman at hindi mo makikilala, hindi mo masusumpungan, hindi mo makikita ang presensya ng Diyos. Ito ay dahil rin sa kasalanan. Ang kasalanan ay sanhi ng pagkabulag. Ayon pa ni Propeta Sefanias sa kanyang aklat ni Propeta Sefanias, Kapitulo 1, versikulo 17, padadalhan ko ng matinding kalungkutan ang mga tao. Lalakad sila na parang bulag, sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Pag magkasala tayo laban sa Diyos, para tayong bulag. O kaya, dahil ikaw ay tinukso ng dyablo, binulag ng dyablo. Kaya sinasabi ni San Pablo sa pangalawang sulat sa Corinto, Kapitulo 4, versikulo 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng dyablo ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi talaga makita ng mga tao na binulag ng dyablo. Kaya po, sinasabi sa pangalawang sulat ni San Pablo sa Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 10 at versikulo 12, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagligtas sana sa kanila. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Ang mga may spiritual blindness, mag-ingat, parusahan ng Diyos. Yun ang sulat ni San Pablo. Ang kangahanga po natin dito na kung tayo ay mayroong spiritual blindness, hindi tayo makakita sa katotohanan. Ayon pa kay Andrew Murray, one great power of sin is that it blinds men so that they do not recognize its true character. Nakabulag po ang kasalanan sa tao kaya hindi makikita niya ano ang tindi ng kasamaang kanyang nagawa. Kaya magkakaroon tayo ng pagkabulag na maging bulag tayo na spiritual kung hindi tayo bukas sa pagtagos sa tunay na liwanag. At sino pong tunay na liwanag? Ating Panginoong Diyos sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ang kasalanan ay ang hindi pagtanggap sa Panginoon na ating liwanag sa kinaharap na katotohanan
ng ating pagkatao. Hindi po natin makita ang ating tunay na pagkatao. Hindi natin matanggap kung minsan dahil nasa kasalanan tayo at hindi tayo nagkaroon ng liwanag mula sa Diyos. Sa ating pag-aayaw sa liwanag ng Panginoon, inaayawan din natin ang tunay na pagsasabuhay ng Kanyang kautusan. Ano pong kautusan ng Panginoon? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig na iyong sarili. Hindi natin ito makita dahil bulag tayo sa espiritual na pagkabulag. Mabubulagan na ang ating paningin sa tunay na kalagayan dahil hindi natin hinahayaan na liliwanagan ng Diyos ang ating mga budhi at ang ating isipan upang makikita ang katotohanan. Kapag makikita ng katotohanan natin, kung tayo ay nagkaroon ng pagkabukas sa presensya ng Diyos na siyang magliliwanag sa ating isipan at sa ating budhi. Kaya sinasabi ni Propeta Isaias sa Aklat ni Isaias Kapitulo 6, verso 9 hanggang 10, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakikita. Yan. Bakit po? Papurihin mo ang kanilang kaisipan. Papupurulin ang kanilang kaisipan. Kanilang pandinig, yun ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita. Upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y paggalingin ko pa. Hindi gagaling ang taong hindi bukas sa presensya ng Diyos. Pero ang problema, kala natin yung mga tao lang na mga mayabang, laging nagmumura, ang may spiritual na blindness. Lahat tayo ay naapektuhan sa spiritual na pagkabulag sa iba't ibang antas. Kaya kailangan po natin ang tingnan natin anong dahilan. Unang dahilan sa spiritual na pagkabulag, pagsisilos o inggit. No? Kung minsan, nagsisilos kasi isang tao dahil nasa kanya. Bakit nasa kanya at sa iyo wala? Kung magsisilos ka at magkaroon ka ng inggit, magkaroon ka na ng pagkabulag na spiritual. Pangalawa, galit o puot. Yung sobrang galit, mabubulag ka na sa kabutihan. O kaya, kahalayan. Kaya, punta na tayo sa pagsisilos at inggit. Ang inggit ay malaking kasalanan. Nainggit ka dahil wala sa iyo ang naroon sa kanya. Kaya, gaya ni Cain, pinatay ni Cain si Abel dahil sa matinding pagsisilos at inggit. Si Kristo Jesus ay pinako sa cross dahil sa inggit ng mga Hudyo. Punta tayo sa galit at puot. Ang galit at puot ay isang matinding damdamin at malaking hadlang na magaganap ang katarungan at kapayapaan ayon sa Diyos. Kaya kung ikaw sobrang galit, parang nabulag ka na sa katotohanan, gagawa ka ng masama. Kung mawalan ka ng pagtitimpi o kontrol, ang puot ay magbubunga ng paghihiganti, paggawa ng masama. Halimbawa, yung isang TV station ay galit kayo doon. Kung ikaw na nakaupo na, ipasara mo yan. Kasi mayroon kang matindi na galit, nabubulag ka. O kaya kahalayan. Ang kahalayan ay isa sa pinakamalaking dahilan ng espiritual na pagkabulag. Ayon pa ni Santo Tomas de Aquino. Sa ating panahon ngayon, ang pornografiya, yung mahalay na mga panuurin, ay naglipana lalo na sa mga internet. Ito ang isa sa pinakamalaking negosyo sa buong mundo ngayon. Tapos mayroon pang iba, mga bahay aliwan, massage parlors, escort services, kadami-dami na. Ito yung mga mahalay na mga bagay na magdala sa atin ng spiritual blindness. Ang pagkabulag sa spiritual ay hindi sa kalagayan ay dahil sa kalagayan ng tao na mayroon tayong kasalanan. Ang kasalanan na parang pumipiring sa mga mata ng panampalataya natin. Kaya minsan, ang mali ay ginawang matuwid at ang matuwid ay tinuturing pa na mali. Binaliktad na po natin dahil sa kasalanan. Nabulag lang po tayo. Halimbawa, ayaw ng Diyos ang paghihiwalay ng mag-asawa. Dahil sinasabi ng ating Panginoon,
Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, verso 9, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalay ng tao. Ano naman ang gusto ng tao? Ang diborsyo o paghiwalay. At gagawin pa ito na tama daw sa batas. Mayroong batas ng diborsyo. Mali ang masama, ginawang batas. Masama pa rin sa Diyos, pero sa mga tao. Legal naman yan kasi nasa batas. Yan ang spiritual blindness. Marami pong ganyan. Halimbawa, ayaw ng Diyos ang patayan. Sinabi sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, verso 13, huwag kang pumatay. Pero bakit gusto naman ng tao ang patayan? Kaya may abortion. Bata pa, ina-abort na, pinapatay na. Mayroong AJK, extrajudicial killing. May mga pagpatay o murder. Lumalala na sa tao ang kamandag ng kasalanan. Kaya hindi na niya nakikita ang kanyang ginagawa na mali. Talagang lumalala na ang kasamaan ng tao. At akala niya, tama yung ginagawa niya. Matindi na ang kanyang espiritual na pagkabulag. Kaya, yung halimbawa yung mga politiko, nangungurakot sa gobyerno, spiritual blindness po yan. Hindi na nila nakita ang kanilang ginagawa na masama. Ginagawa pa rin. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaabuktutan, kasakiman, maruming pag-isip, pagkainggit, pagpapaslang, pagtatalo-talo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila ay naging mahilig sa chismis. Ayon pa ni San Pablo sa kanyang Sulas Taga-Roma, Kapitulo 1, verso 29. At dagdag pa ni San Pablo, nalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ng mga ginagawa na iyon. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. May gumagawa na nga masama, malakas pa rin ang rating dahil sinasang-iyon na nila ang kanilang ginagawa na masama. Ito po ay mula sa sulat ni San Pablo, Kapitulo 1, verso 32. Hanggang ngayon, mayroong mga tao na ganyan. Ayon pa ni Pope Francis, noong Marso 5, 2016, sabi niya, sin is a blindness of the spirit, which prevents us from seeing what is most important, from fixing our gaze on the love that gives us life. This blindness leads us little by little to dwell on what is superficial until we are indifferent to others and to what is good. Ayon pa ni Pope Francis, ang kasalanan ay isang pagkabulag sa espiritu na ito ay humahadlang sa atin na makita natin kung ano ang mas mahalaga sa ating buhay mula sa pagtutok sa ating paningin sa pag-ibig na siyang magbibigay ng buhay. Kaya itong pagkabulag na ito ay magdala sa atin unti-unti sa mga bagay-bagay na mapang-ibabaw hanggang hindi na tayo magbibigay ng pansin sa ating kapwa kung ano ang ikabubuti nila. Kaya ang mga tao wala ng pakialam sa kapwa nila, bahala sila dahil sa espiritual na pagkabulag. Paano natin maigpawan ito? Una po, upang ating maigpawan, ang salita ng Diyos o ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus Nazareno ay siyang maging gabay sa ating buhay. At kung ito'y ating isa sa buhay, unti-unti pong mabuksan ang ating mga mata. Magkaroon po tayo ng liwanag. At kung magkaroon tayo ng liwanag na ganito, makikita po natin ang Diyos. Makikita po natin ang galaw ng Diyos. At ang makikita natin ang galaw ng Diyos, mawala ang tinatawag na spiritual blindness o pagkabulag na spiritual. Kaya paano po natin maigpawan? Una, para magawa natin to, magnilay-nilay tayo sa salita ng Diyos. Saan po yung salita ng Diyos? Nasa Biblia. Kung dito po, kung mayroong misa, may misa po tayo, binabasa po yung salita ng Diyos sa unang bahagi ng misa. Kaya maganda magsimba kayo dahil
Ang unang bahagi doon ay ang liturhiya ng salita. Yun po ay salita ng Diyos na kung saan mapakinggan ninyo, marinig ninyo ano ang mensahe ng Diyos. Pangalawa, magkaroon po tayo ng taimtim na pakikilahok sa banal na misa. So hindi lang yung pagninilay sa salita ng Diyos, kailangan taimtim tayo na makilahok. Kasi meron tayong misa kung minsan, yung tao, iba naman ang iniisip. At kung saan naman ang kanilang mga pagtingin o saan lumalakbay ang kanilang mga pag-iisip. Kailangan nakatutok tayo, kailangan taimtim tayo sa ating pag-attend sa misa. Pangatlo, marubdob na debosyon sa Poong Hesus Nazareno. Hindi lang debosyon, marubdob na debosyon, buhay na buhay. Para bang ang ating dasal ay napakainit, napakasigla, hanggang marat na natin ang pinakarurok ng ating pamimintuho sa Kanya. At debosyon din sa ating mahal na Birhen Maria. Pang-apat, na gagawa tayo ng mabuti. Magkaroon tayo ng kabutihang loob at gagawa tayo ng mabuti. Ito po ang makapagbukas sa atin, sa ating mga mata, upang ating makikita ang Diyos at mawala po ang pagkabulag na espiritual. Makikita na po natin, masusumpangan na po natin ang Diyos. Halinaway, makikita natin ang Diyos sa ating mga puso na siya yung personal na Diyos na dapat mahalin. Pakisabi sa katabi mo, mahalin mo ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos dahil kita tayo sa Kanya. Mahalin natin ang ating kapwa-tao sapagkat kung mahal natin ang ating kapwa-tao, iniibig din natin ang Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo po tayo para sa ating panalangin sa Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Magandang hapon po sa inyong lahat.